Dear Dr. Love, tawagin niyo lamang po ako sa pangalang Jessica mula po ako sa Albay. Pero sa kasalukuyan po akong nananatili rito sa Maynila para magtrabaho. 33 anyos na po ako at ako na lamang po ang inaasahan ng magulang ko dahil sa mga kapatid ko ay may kanya-kanyang pamilya na. Ang mga magulang ko po ay kasalukuyang nasa Albay. Isa po sila sa matinding tinamaan ng bagyo. Laking pasasalamat ko naman po at kahit po nasa evacuation center ang aking mga magulang, safe naman po sila. Ngayon at patuloy pa rin po ang komunikasyon namin. Kaya nga lamang po, nitong bumabagyo, may message sa akin ng nanay ko na medyo napaisip po ako. Natakot pa nga po ako kasi akala ko parang nagpapaalam na po siya. Kaya grabe po ang dasal ko, Brother June. Sinabi niyang huwag akong masyadong mag-alala sa kanila. Kaya nila ang sarili nila. Ang lagi ko raw isipin ay ang maayos ang buhay ko at umaasa raw silang makakawala ako sa sitwasyong meron ako ngayon. Gusto nila na bago sila mawala sa mundo ay magkaroon ako ng sarili kong pamilya. Napakabuti po ng aking mga magulang, Dr. Love, at gusto ko pong linawin na kung anumang sitwasyon ang pinasok ko, wala po itong kinalaman sa paraan ng pagpapalaki nila sa akin. Ako po kasi ngayon ay nagmamahal sa isang lalaking pagmamay-ari na ng iba. Alam po nila na ang lalaking iniibig ko ay may asawa at mga anak. Hindi po lubos na nagsisink in sa akin na isa akong kabit. Ang nasa isip ko po kasi noon ay napasubo lamang po talaga ang lalaking mahal ko sa maling babae sa maling pagkakataon na dapat po ay sa akin talaga siya. At kahit po pangalawa lamang ako at lihim ang relasyon namin, hindi niya po pinaramdam sa akin na kahati ko ang pamilya niya. Kaya nga lamang po, dahil doon sa message ng nanay ko, nitong nagdaang bagyo, para bang natauhan ako. Bumuo ng sariling pamilya. Siguro hindi lang nila masabing itigil ko ang paninira sa ibang pamilya. Gusto kong ipaliwanag ang sarili ko na hindi naman po kasalanan ang magmahal. Handa nga po akong tanggapin kahit pa masakit sa akin. Pero parang sa sinabi ni nanay, parang gusto kong mapasaya sila bago pa man sila lumisan. Gaya ng sabi niya, siguro'y sobra ang saya nila kapag nakapagpakilala na ako ng lalaking pakakasalan ako at magkakaroon ng anak. Iniisip ko nga lamang po, paano ito sisimulan? Paano po ako kakalas sa sitwasyon ko ngayon, gayong mahal na mahal ko siya? Paano po kung kami po pala ang para sa isa't isa? Sayang naman kung isusuko ko. Iniisip ko rin kung okay lang kayang tanungin ko na lamang siya na panindigan na lamang ako at iwan ng kanyang naunang pamilya. Pagiging makasarili po ba yun, Dr. Love? Baka naman kasi nahihirapan na rin siya at baka mas mabuting magpakatotoo na lamang siya at sumama sa akin. Sana po ay mapayuhan niyo ako, Dr. Love. Ano man po ang inyong sasabihin, akin pong tatanggapin. Salamat po, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Jessica, sa iyong pagbibigay ng pagkakataon sa ating programa na maibigay ang ating opinyon hinggil sa iyong sitwasyon ngayon. Pero hindi ako naniniwala sa isinulat mo dito na anuman ang inyong sasabihin, akin pong tatanggapin. Ek yan. Charot yan. Sana totoo. Sana pakinggan mo ang sasabihin ko. Una,
Puntahan natin ang nanay mo at ang iyong mga magulang. Ang nanay mo ay nagpadala ng liham o mensahe sa iyo at sinabi niyang mas magiging maligaya sila kung ikaw ay makatatagpo ng isang lalaking magmamahal sa iyo at magiging sarili mo. Makapagtayo kayo ng sariling pamilya. Ito ay normal na kaisipan ng isang magulang na makitang ang kanyang mga anak ay nasa magandang sitwasyon. Totoo na walang magulang na nag-iisip ng masama sa kanyang mga anak. Lahat ng magulang ay nag-iisip ng kagandahan ng buhay para sa kanyang mga anak. At ito ang pangarap ng iyong ina, na dumating ang pagkakataon na magkaroon ka ng sarili mong pamilya sapagkat alam nilang immoral ang ginagawa mo. Sa isang babaeng katulad mo, maaaring hindi mo na napapansin yung immoralidad ng iyong practice, ng iyong ginagawa. Dahilan sa matinding pagmamahal mo dito sa lalaking ito. Doon sa iyong karelasyon na isang lalaki na may asawa at mga anak. Hindi isa, mga anak. Siguro ang sasabihin ko sa iyo, bilang isang dating babaero at bilang isang dating lalaking may kinasama ding babae, at totoo, minahal ko yung babaeng yun. Pero hindi yun sapat upang ipagpatuloy ang isang maling gawain. Katulad mo rin, no, Jessica? Ngayon na nakita mo ang kamalian nung ginagawa mo, dapat sana'y ituwid mo na. Pero ayon sa iyong sulat, pinagtatakpan mo pa rin ang isang maling gawain at meron ka pa ring denial. Nakahanda ka pa rin na magsakripisyo bilang isang eskabetche, bilang isang kabit, bilang isang babaeng mang-aagaw ng asawa ng may asawa. Di ba? Ang sakit pakinggan. At iyan ang palaging itatawag sa iyo ng lipunan sapagkat immoral ang inyong relasyon. Maswerte ka. Hindi ka pa nabubuntis. But sooner or later, gagawa kayong dalawa ng isang problema na magdadamay pa kayo sa isang taong walang kinalaman sa mundo kung hindi maging magulang kayo. Ang ibig kong sabihin, yung batang inyong isisilang ay magiging isang problema pa sa buhay niya na maging illegitimate or tinatawag nating iho de bastardo. Kung kayong dalawa ay nagkamali na, bakit kinakailangang magdamay pa kayo ng ibang bata? See? Tinitingnan ko ang flow ng iyong liham kasaysayan at sa flow ng pagkakasulat mo ay parang determinado kang ipagpatuloy ang inyong relasyon at determinado ka na makihati na lamang sa pamilya ng iba. Parang hindi ko na nakikita sa iyo ang values na dapat sana ay isinasabuhay mo. Hindi nagmamadali ang iyong ina na makakita ng isang lalaking pakakasalan ka at para magkaroon kayo ng anak. Hindi nagmamadali ang isang magulang. Aanhin mo yung nagmamadali ka at makakita ka ng isang lalaking magpapakasal sa iyo. Pero hindi naman tapat ang pagmamahal sa iyo. Hindi magtatagal ang inyong relasyon. Hindi magtatagal ang pagsasama ninyo kapag gayon. Sa paghahanap ng makakasama mo sa buhay, hindi ito po pwedeng apurahan. Hindi ito po pwedeng madalian sa paghahanap. Pinag-aaralan ang kilos, pinag-aaralan ang mga ugali,
pinag-aaralan ng bawat kilos at desisyon. Hindi po pwedeng madaliin ang bagay na ito. Finally, maibahagi ko lamang sa iyo ang mga bagay na dapat ay pag-isipan mo. Paano ka maaaring gumising sa umaga at humarap sa salamin at makita mo ang iyong sarili na nagsasabi sa iyong ikaw o isang babaeng mang-aagaw ng asawa ng may asawa? Ikaw ay isang babaeng kabit. Ikaw ay isang babaeng naninira ng pamilya. Anyway, you look at it, hindi mo po pwedeng i-justify ang ginagawa mong kamalian at hindi maitutumpak kailanman ang isang kamaliang ginagawa mo ngayon kahit na umabot ng 20 taon yan. Kung ipagpapatuloy mo yan, hindi ko alam kung saan ka kukuha ng konsiyensya para harapin ang iyong mukha sa salamin at masabi mong maligaya ka sa pang-aagaw ng asawa ng may asawa. Maligaya ka sa pang-aagaw ng ama ng mga batang walang muwang. Maligaya ka na malaman mong sinisira mo ang isang pamilya. Bakit ikaw ang magiging dahilan para tuluyang mawasak ang isang pamilya, ang isang asawa, ang kanyang mga anak? Bakit ikaw ang magiging dahilan upang wasakin ang isang pamilya? Bakit hindi ikaw ang maging dahilan upang mabuo ang isang pamilya na maiyalay sa Diyos ang pamilyang ito? Isang bagay ang maliwanag, Jessica ng Albay. Sa pang-araw-araw na takbo ng iyong buhay at paggawa mo ng desisyon, wala ang Diyos sa iyong isipan at sa iyong puso. Wala ka ng konsyensya. Ang sabi nga ni Pope John Paul II nung siya'y nabubuhay pa, you become callous to sin. Nagkakalyo na ang puso mo sa kasalanan. Baliwala na sa iyo at hindi ka na nakukonsyensya sa kasalanang ginagawa mo sapagkat araw-araw yang kasalanan yan ang ikinabubuhay mo. Hindi lamang tayo sa buhay na ito mamumuhay. Darating ang panahon na magpapantay ang ating mga paa. At kung may kinikilala kang Diyos, haharap ka sa Diyos pagkatapos mong mamatay at hahatulan ng Diyos ang iyong buhay ayon sa uri ng iyong pamumuhay. Ito'y isang palaala, Jessica. May pagkakataon pa. At huwag mong ipilit ang iyong sarili sa isang lalaking hindi para sa iyo. Ibalik mo ang lalaking yan sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Huwag ikaw ang maging dahilan para mawasak ang isang pamilya. Na balang araw, pagsisisihan mo rin. Ang isang isang taong gumagawa ng immoral na bagay, kahit paanong tulog ang gawin mo, maniwala ka sa akin. Hindi ka magkakaroon ng peaceful sleep. Hindi ka makakatulog ng mapayapa sapagkat alam ng konsyensya mo na nang aagaw ka ng asawa ng may asawa. At kung sakali mang nangangarap ka na magsama kayo ng lalaking ito, sasabihin ko na sa iyo ang katotohanan. Isang araw, ang ginawa mo sa asawa ng lalaking ito ay gagawin din sa iyo ng lalaking yan. Kung sa tunay niyang asawa ay hindi siya naging tapat, bakit siya magiging tapat sa isang kabit na katulad mo? Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.